sa Bulkang Taal sa Batangas kada araw at talagang masisiyahan kayo sa inyong pagdalaw. Bukod kasi sa tanawin, nakaantabay din ang mga tourist guide na mainit na sumasalubong at naghahalin pa ng mga impormasyon ukol sa bulkan. Sa tuwing bibisita tayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nakakatuwang isipin na may mga residente na handang sumalubong at umalalay sa ating biyahe. Tulad na lang dito sa Taal Volcano ng Talisay, Batangas. Matapos ang 2 oras na biyahe mula sa Maynila, nakaabang na agad sa pampang ng Taal Lake si Mang Jimmy para itawid kami papunta sa mismong isla ng bulkan. Pero hindi lang basta-bastang bangkero itong si Mang Jimmy, tour guide na rin siya. Siyempre, merong mga tour guide na talagang aral at saka yung mga sinasabi nila, pinag-aralan nila sa eskwelahan. Pero yung mga tour guide dito, papunta sa Taal Volcano, talagang nabuhay kasi sila dito, kaya marami silang alam. Makikita po nyo dyan sa mga sa itaas yung pong mga boiling water, mga steam, at yung pong mga pumutok po nung mga lupa pong pula na pumutok po noong 1911 siya. Silang mga tour guide rin ang pangunahing nangangalaga sa bulkan. Kapag naglaho daw kasi ang ganda at kalinisan dito, tiyak apektado ang kanilang kabuhayan. Dapat alagaan po natin yan at mahalin natin kasi yan po ang, kung wala po na yan, wala po kaming kikitain, wala pong makukuha. Kasi pag yan po ay madumi na, wala na pong pupunta. Paano na po kami? Ayon sa Tourism Office ng Talisay, mahigit sa 1,000 ang tourist guides dito sa Taal at halos lahat sila residente sa mismong isla ng bulkan. Isa sa kanila ang nakilala kong horse guide na si Jessa. Okay, so aakyat na ngayon tayo sa Taal Volcano. Siyempre, ang kasama natin, bukod dito sa kabayong ito, ay isang tour guide, horse guide, na dito rin, residente rin dito. Ako, ma'am. Si Jessa. Hello po. Humigit kumulang sa 300 kada araw ang bumibisita sa bulkan. Karamihan sa aking mga nakasalubong, puro Koreano. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Habang binabaybay namin ang isla, kinuwento naman sa akin ni Jessa ang mga nakagisnan niyang kaalaman. Ito po yung dinadaanan po natin yung pong Daang Kastila po tawagin po dito sa amin sa Taal. Daang Kastila. Daang Kastila po. Parang kakaiba yung itsura ng mga bato. Opo, kakaiba po talaga siya dahil po naswab po siya. Ito po talaga yung inilabas po talaga niya. So, bakit parang pula? Opo, pulang-pula po talaga siya. Iyan po dahil po ng lava at saka yung mga putik po sa loob nagalo-halo po dito. Pagdating sa tuktok ng bulkan, namangha ako sa aking nasilayan. Manilaw-nilaw ang tubig dahil sa sulfur at may mga lumalabas na usok at matatanaw din ang kumukulong tubig. Paano nabago ng Taal Volcano yung buhay ninyo dito? Siguro po masasabi ko po nabago po ang buhay namin dahil sa Taal. Yung parang umulad-ulad din po kami ng contest dahil dito po sa Taal. Napalago po namin yung mga negosyo po namin katulad po ng mga kabayo at baka po. Sa tuwing darayo tayo para masilip ang ganda ng kalikasan, sana hindi lang ang nakaraan nito ang ating alamin, kundi kung paano panatilihin hanggang kinabukasan ang angkip nitong kagandahan.